So next, speaking of ito pa isang sakit ng ulo pa to. Ay, ayun nga, 'di ba sabi ko sa inyo kahapon naglabas po ng mensahe itong si Sara Duterte, pahayag at sabi niya doon na ito, ulitin ko yung sinabi niya, yung pinakita ko sa inyo, remember nyo kahapon, pinakita ko yung 2 pages na ano niya, tapos highlighted natin yung mga sinabi niya. So yung sinabi niya ulit, ang sunod-sunod na aligasyon at kaso laban sa akin ay nagsimula sa panahong tumanggi akong pumirma sa isang pambansang budget. Malinaw yan ha. Sa panahong tumanggi akong pumirma sa isang pambansang budget na hindi na ko kayang ipagtanggol sa taong bayan. Siya daw ay pipirma sa national budget, pambansang budget. Sinopla siya ni Heidi Mendoza na dating COA commissioner. Ang sabi po ni Heidi, sinabi ko na pa rin po ito kahapon, palusot pa more. Kung si Congressman Joel Chua ito, di wow. Wala pong kailangang pirmahan sa budget ang vice presidente. Malinaw yan sa batas. Kasi sino ang pipirma? Ang presidente lang po ang pipirma. Wala nang iba. Presidente. At ngayon, sino ang presidente? Si Ferdinand Bongbong Marcos ang presidente, hindi si Sara Duterte. Doon po sa kahapon, kung kayo po ay nagpa-follow sa aking page doon sa TPL4, the Political Labandera 4.0 sa Facebook, yun po yung pinalast ko na sulat kagabi about ito, particularly ito, yung sinasabi ni Sara Duterte na tumanggi daw siyang pumirma sa pambansang budget. Siya po ay nag-iimbento ng kanyang otoridad. Wala po siyang, ang vice presidente, wala pong role dyan sa budget. Hindi siya pumipirma. So hindi ko alam kung saan hinugot ng kapal na muka ni Sara Duterte para sabihin na siya po ay pumipirma ng national budget. Presidente na po, ulitin ko ha, presidente lang po ang pumipirma niyan. Hindi po vice, hindi po cabinet members. In-explain ko po doon sa aking write-up. Kung kayo po ay curious or interesadong basahin yon, pumunta lang po kayo doon sa TPL4, the Political Labandera 4.0. At nandun, hindi ko nga po alam kung pati po abogada po yan si Sara Duterte. Abogada po yan, pinagyabang pa niya na yung kanyang grado sa bar ay 5 points above passing grade. Ang passing grade po ay 75%. Pinagyabang po niya yung 80% niya na bar exam, nakuha niya sa bar exam noong 2005. Tapos maririnig natin sa isang bar passer na sige, sabihin natin one-time bar taker, passing agad. Maririnig natin sa isang percentile, sa 80% percentile na bar passer, itong klaseng statement na sasabi na tumanggi daw siya. Tumanggi siyang pumirma sa national budget. Saang law school ba to nag-aral? Saang law school tinuro na ang vice presidente ay nagpumipirma ng pambansang budget? Sa San Sebastian, hello, shout out San Sebastian College of Law. Ganito ba ang training ninyo sa inyong mga estudyante? Saan Constitutional 101 ito? Nakapasa ba ito sa Consti 101? Di niya alam na ang presidente lang yung nagsasign ng budget ng GAA. Ang presidente lang po ang nagsasign ng budget, hindi po busy. Hello, shout out San Sebastian College of Law. This is your product. This is your
This is your graduate. Alumni nyo yan, si Vice Presidente, tapos ganyan. Paano yan nakapasa sa Consti 101? First year pa yung Consti 101. Kung sa Consti 101, Constitutional 101, dyan po isinususi lahat ng freshman law students sa konstitusyon. Maliit lang po yung ang constitution po natin, mga kaibigan, maliit lang. Pamphlet po yan na maliit, pero yung mga annex niyan, madami. At yung mga may mga amendments, madami. Kung kayo po ay law student, hindi po kayo yung mahirap kasi kailangan po ninyo tingnan ng buo. So kung isang may proviso dito, kailangan po ninyo hanapin yung mga footnotes, kailangan connectohin niyo yan. Pero basic po ito, basic na po ito sa konstitusyon na alam natin na hindi po nagpumipirma ang vice ng GAA. Presidente po, so meaning itong ganitong statement, mga kaibigan, ang thinking ni Sara Duterte sa kanyang sarili ay hindi vice presidente. Sa statement niya sinabi niya yan, ang tingin niya talaga sa kanyang sarili ay siya na po ang presidente ng Pilipinas. Ulitin ko ha, galing sa kanyang pahayag ito, naka-highlight po ito. Tumanggi akong pumirma sa isang pambansang budget na hindi ko kayang ipagtanggol sa taong bayan. Hindi mo nga maipagtanggol kung saan mo nadala yung 125 million mo na na confidential funds na nawala lang parang bula nung 2022 December. Shout out San Sebastian! Galing pa rin po yung San Beda. Sa mga hindi po nakaalam, si Sara Duterte po ay galing po sa San Beda Law bago siya lumipat sa San Sebastian College of Law. Ganito yung produkto nyo? Which is ironic really. Mataas po ang tingin natin sa mga abogado. Di ba? Totoo lang. Mataas po, kung mga ordinaryong tao, mataas po ang tingin sa mga abogado. Okay? Lalong-lalo na po kung sila po ay nakapasa sa bar at sila po ay nagpo-practice ng kanilang law. Naglo-lawyering sila actively. Yung may kliyente, pumupunta sa korte, doon na dumidepensa sa kanilang mga kliyente, ganun. Active po 'yon, trial. Lalo na kung trial lawyer. Si Sara Duterte po is hindi po siya nakapag-practice ng kanyang pagiging lawyer. Pumasok na po siya, nag-take siya nakapasa siya ng bar ng 2005. Nagkaroon siya ng ilang buwan po siya nagtrabaho doon sa Padre Faura sa opisina ni former Justice Calejo. Naging staff po siya doon. Hindi po nagtagal kasi pinauwi na po siya ng papa niya, ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, para sa 2007 na eleksyon at siya po ay tumakbo bilang vice presidente. Pumasok na po siya sa politika. So to say na siya po ay ganap na nakapag-practice sa law, naka-experience sa courtroom, wala po. Buti pa yung papa niya. Naging fiscal po si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So naka-experience po 'yon sa korte. Si Sara wala po. And it tells us the kind of quality education you get from a school when we all know Sara Duterte has 16 lawyers to defend her sa kanyang impeachment. 16 lawyers from mostly from Fortune, Narvasa and Salazar law firm. Hindi po yan basta-basta ng mga abogado. The way I see it, nakakatawa na someone from San Sebastian
San Sebastian College of Law na abogado ay nanghihingi ng tulong sa mga abogado na graduate from UP College of Law, from Ateneo and the UST. So it tells me the quality of education you get from San Sebastian Law kung yung inyong alumni na abogado na vice presidente ng Pilipinas ay nagpapatulong pa sa mga ibang abogado na nag-graduate sa ibang mga eskwelahan. Ibig sabihin, ulitin ko, mas maganda yung quality of education na nakuha ng mga abogado na kinuha ni Vice President Sara Duterte kaysa sa quality of education na nakuha niya doon sa Sebastian, kasi mismo siya hindi niya kaya ipagtanggol ang sarili niya. So kumuha siya ng ibang mga abogado sa ibang mga eskwelahan. Kagaya ng UP Law. At mahal po ang bayad. Mahal po ang bayad doon sa mga abogado ng Fortune Narbasa and Salazar. At ang SALN, ulitin natin, ang SALN ni Vice President Sara Duterte as of 2024 ay pumapalo lang sa 88 million pesos, pero ang inflow and outflow sa kanilang mga bank transactions ay lumobo po ng 6.77 billion pesos. Yun po ang in and out ng mga transactions sa kanilang bank accounts. Parang weird. The math is not mathy. So yan, ulitin ko po, di ko alam kung saan hinuhugot ni Sara Duterte yung linya na yan sa panahong tumanggi siya, pumirma sa pambansang budget. Yan lang po parang tumaas na po yung kilay namin. Wait, bakit ka pipirma sa papel, sa GAA? Hindi ka presidente. So yun na nga, lumalabas ngayon, ang mindset pala ni Sara Duterte ay siya na po ang presidente ng Pilipinas. Which I have to correct her. We should correct her. Remember, she said na siya po ay presidente ng impyerno. Mismo sinabi yan ni Sara, impyerno po sa presidente, hindi po Pilipinas. So we have to remind Sara Duterte na kung sa Pilipinas ang usapan, wala kang karapatan magsahin ng GAA kasi hindi ka presidente ng Pilipinas. Pero kung ikaw ay presidente ng impyerno, doon pwede kang pumirma ng kanilang national budget. So hanapin po natin saan yung impyerno na yan na iniisip ni Sara na kung saan siya presidente po. Diba? At yun nga po, speaking of impyerno, doon sa mga nakaka-remember na meron pong statement si dating Pangulong Rodrigo Duterte na mauuna daw siya sa impyerno at hihintayin lang daw po niya doon sa impyerno ang kanyang mga didi shits. Meron na kayong welcoming committee doon pag mauna si Rodrigo Duterte sa impyerno. At yun nga, may presidente na din kayo, si Sara. So yan, ulitin ko hindi po nagpumipirma. The Vice President does not sign executive orders or Republic Acts. Again, the Vice President does not sign executive orders, Republic Acts, the General Appropriations Act. Walang pirma ang busy dyan. Ang pipirma dyan, presidente. Grabe, Sara. Kinahihi. Pakaulaw ka lang sa imong law school. Hindi ko alam kung paano ka naturuan yan or hindi ka talaga siguro na hindi mo naintindihan yung tinuro sa iyo. Baka absent ka. Next. Ito po patungkol po ito kay PBBM at sa kanyang may bahay. Meron na imbitahan po sila sa Japan.
At posible po ang kanyang state visit doon sa Japan sa May 26 to 29 kasi po siya po nga ay naimbitahan ng Japanese government. Scheduled sila ang mag-asawa, ang first couple, scheduled po sila makipag halubilo sa Emperor at saka sa Empress ng Japan sa Imperial Palace. Doon po sila i-welcome at magkakaroon po ng state banquet. Imbitado po ang ating first couple doon ng Emperor ng Japan at Empress. At pagkatapos noon ay makikipagpulong po si PBBM kay Prime Minister Takashi Senai. At syempre, business po ang ating pong diplomatikong relasyon sa Japan. Yun po ang ito po ang sinasabing tukoy na papunta ni PBBM sa Japan sa May 26 to 29. Busy po talaga si PBBM. Hindi ako as of now hindi po ako maka catch up. Madami po siyang pinupuntahan ngayon at ako po ay nakabakasyon at hindi ko po dala yung laptop ko. Wala po kong dala. Ang dala ko lang po ay itong tablet ko at saka itong cellphone. Nakikihiram nga lang po ko dito. So, siguro pagbalik ko po sa Leyte, i-upload ko na po mga reels. Marami ako nagpo-contact po yung mga reels ko sa kanya. Madami po pinupuntahan siya sa Batangas, pumunta siya sa Pampanga. Ang ganda-ganda po nung bahay doon na parang condo, mga condo units na sila. Tapos meron pong may clubhouse. Maganda po doon sa as in gagawin ko lang ng reels yun pagbalik ko doon sa amin kasi wala po ko sa amin. So yun nga po, ito po ay magandang sigurado naman po marami na naman pong maiinggit na mga DD sheets na papaalis na po na naman si PBBM sa bansa para sa isang state visit. At alam naman natin na yung mga inggit dyan, mga bitter dyan ay magtatatalak. Expected na po natin. At expected po natin na sa panahong yan, May 26 to 29, yung mga destabilizers maglalaway na po na again. Expect natin na madaming magagawa na naman ng mga whatever. Kasi alam po natin, when the cat is away, the mouse will play. Pag aalis po yan si PBBM, gagawa na naman ng eksena yung mga DDS. Expected na po natin yan. So, dapat po, alerto po tayo, red alert po. Usually, red alert yung mga autoridad natin pag wala po si PBBM. Kasi alam po naman natin na yung mga taong nagnanasa na gusto siya pang patalsikin sa posisyon. At identified na po sila. Kagaya na po ni Sara Duterte, feeling na po talaga niya na presidente siya. Kaya yung kanya mga pahayag, sinasabi niya na pumipirma daw siya sa pambansang budget. Ganun. So, next. Ito po, good news din po ito. Para po ito sa mga single parents. Single parents, listen up. Single parents ha. Whether woman, mommy ka, or daddy ka na single parent, isinusulong po ngayon sa Kamara ni Quezon City 5th District Representative PM Vargas ang dalawang panukalang batas na naglalayong palawakin ang benepisyo at suporta sa mga single solo parent. Ang kabilang sa layunin ng batas ay ang pagtatag ng refuge and assistance centers para sa mga batang ina, teenage. Yung pong mga teenage pregnancy, teenage, yun yung mga nabubuntis po na alam naman natin na mga kabataan, may mga kabataan po, ever since po na time began, may mga teenage pregnancies. Nagtatayo po ng refuge and assistance centers sa mga batang ina at libreng child care centers para sa mga batang edad 3 pababa upang matulungan silang makapagtrabaho at
mapangalagaan ang kanilang mga anak. So kung teenage pregnancies for the first 3 years ng anyong pag nanganak na kayo, the first 3 years aasistaran kayo ng gobyerno. Para kayo po yung teenager na batang ina or batang ama ay makapagtrabaho ng maayos. Hindi po basta-basta kasi yung pagluluwal ng bata sa mundo. Ako po it took me 3 decades to become a mother. 3 dekada po. Hindi po, sinulit ko po yung pagiging single ko. So mga 30 na po ako na, mga 30, I think 30 na po ako ng kabuntis. 50 na po ako ngayon. So imagine ko yung sarili ko kung if I were teenager na buntis ako, teenager, let's say 16, 17, saan ako pupunta? Wala, hindi pa ako tapos mag-aral, wala pa. So kailangan ka talagang, lalong-lalo na kung itakwil ka ng mga magulang mo dahil nga wala sa panahon. Pero yung sinasabi ko na baka talagang panahon yun nila magbuntis na gano'n. Para sa akin personally, wala pong unwanted na pregnancy. It's a belief. Wala pong unwanted pregnancy kung ang isang babae ay nabuntis. Iyon po ay tinakda. It was meant to be na mabuntis ka. Kahit yung may mga times na nagko-control mga ganon, yung mga couples, or kahit yung mga yung mga single, nagko-control. Pero may instances na nabuntis sila despite of, doing yung mga pagko-control, nagte-take ng pills, pero nabubuntis sila. It was meant to be na mabuntis sila. And every pregnancy, every child, despite of the circumstances na nabuo sila, it was meant to live. Kaya sila nabuo sa iyo. They were meant to be alive. So, kung ikaw yung hindi po ako pro yung abortion. Kasi yun it happens. Hindi po basta-basta. Meron po talaga mga babae na nahihirapan na magbuntis. So, yun nga, depende lang talaga sa body natin. We have to take care of our bodies, yes. As a woman, we have to take care of our bodies. Pero the moment na ikaw ay bigyan ng ganyan na gift, to get rid of it is a crime. Kung meron kang ganun na gift, despite of whatever circumstance, kung paano nabuo yung buhay sa iyo. Remember, hindi po ang babae lang po ang magiging mother. Tayo lang po yung may abilidad, ang babae, na magbuntis at magluwal ng buhay, another life dito sa mundo. Hindi po yung mga transgender, sorry hindi po mga lalaki. Babae lang po. Ganun po ka-powerful tayo. Tayo po, mga babae, na may totoong mattress, may totoong, totoong pek-pek. Tayo lang po ang may power na mag-continue ng human race. So, yun nga, sinasabi ko, kung whatever circumstance you do, you think to prevent being pregnant, pero you became pregnant despite of it, it seems that may plano doon sa bata. May plano ang universe sa bata. Diba? Hindi kasalanan ng bata na nabuo siya sa'yo. So that is a gift. It is your responsibility as the one bearing that gift or inside of you
to be responsible to do the right thing for the gift. So sa mga solo parents, alam na po natin may iba-ibang circumstances kung bakit sila naging solo parent. Yung iba hiwalay, yung iba yun nga teenage pregnancy. So ito pong panukalang ito kung sana to ay mapasa to kasi dadaan pa to sa mga readings, mga kaibigan. Kung ito ay mapag-anuhan ng sa kamera, first reading, second reading, third reading, mapasa, tapos iakyat sa Senado, tapos titingnan nila doon, tapos akyat na naman kay PBBM, titingnan po ito. Kung anong klaseng, anong pa siya makabenepisyo sa ating mga kababayan na nasa ganitong sitwasyon. Kukulango.